Mapagpalang araw po mga kapwa ko. Ngayong araw po ay narito po tayo ngayon sa Barangay Alawihaw po ng Daat Camarines Norte. May nadaanan po ko rito na isang nanay po na nakatira lang po sa isang gilid po ng isang kalsada at nag-iisa po siya. At mukhang kawawa po ang kanya pong katayuan mga kapwa ko. Hinintuan po natin at para po kausapin po natin si nanay at para po alamin ang kanya pong katayuan at bakit po siya nakatira sa tabi ng kalsada, na ito po ay napakadelikado para po sa isang katulad niya na may edad na po si Lola. Yan po mga kapwa ko. At talaga pong nakakaawa po ang kanyang kalagayan. Bababayan po natin siya mga kapwa ko at atin po siyang i-interviewin para po malaman natin ang dahilan kung bakit po si nanay ay nag-iisa na lang po at sulong buhay po. Yan po mga kapwa ko, si nanay. Yan po yung tinitiran po niya sa tabi po ng kalsada. Yan mga kapwa ko. Si nanay po ay nag-iisa lang po. At ito po ang munting tulugan na kanyang tinitirhan po mga kapwa ko. Ngayon po ay bababayan po natin si nanay at atin po siyang kakausapin at bibigyan po natin ng munting tulong. Yan po mga kapwa ko, si nanay po. Guys, bababay po natin sila. Ayan po mga kapwa ko, may isa pong citizen na tumulong po kay nanay at nagbigay po ng munting tulong para po kay nanay. Isa pong napakabait na kababayan natin po ang nagabot po ng munting tulong kay nanay. Siya po ay kinakausap po. Hintayin lang po natin na makaalis po natin na kababayan na nagbigay ng munting tulong para po kay nanay bago po natin siya muling puntahan, kasi nilalapitan na po natin ay may tumigilong sasakyan at nagpabot po ng munting tulong kay nanay. At pagkatapos pong makalis po nitong ating pong napakabait na matulungin natin kababayan, ay lalapitan po natin si nanay at i-interviewin po natin ang kanya pong kalagayan para po kahit paano po ay maabutan po natin ang munting tulong. Yan po mga kapwa ko. At kinakausap po si nanay ng isang napakabait na kababayan natin na nag-abot po ng munting tulong. Yan po mga kapwa ko. Kinakausap po sila. At nais ko din po pala mga kapwa ko ipakita sa inyo ang munting tirahan ni nanay. Yan po mga kapwa ko, ang tira ni nanay. Nasa tabi lang po ng kalsada ang kanyang tinitirahan po. Napakadelikado po para po kay nanay yung kanyang ginagawa po na munting tira na ginawa niya po sa tabi lang po ng puno. Napakadelikado po ito kasi tabing tabi ho ng kalsada mga kapwa ko ang kanyang tirahan na ginawa para lang po may masilungan siya at matulugan po. Yan po mga kapwa ko. Yan po ang munting tahanan ni nanay. Ito po mga kapwa ko, ngayon po ay meron po tayong nakita po na isang wait lang. Sasakyan po na tumigil dito kay nanay at nagmagandang loob po at nagbigay po ng munting tulong. Siya po ay isa pong good citizen po natin na nagbigay po ng munting tulong kay ma'am. Na nakita po dito ma'am, si nanay na nakatira po dito.
Tinigilan po ni ate. Ito po si ate, siya po yung nagbigay po ng munting tulong kay nanay, nagabot po ng munting pera po na para makatulong po kay nanay. Ito po siya mga kapwa ko. Oh. Taga rito pa ako sa Alawihaw. Kaya nadaanan ko si ate ay tinigilan ko at gusto kong kausapin. Okay man pala siyang kausap. Kaya sana po ay may mga mabuting kalooban pa na makatulong rin sa kanya kahit kaunti. Opo, Thank you ma'am. po. At salamat din po ma'am sa tulong na binigay niyo po kay nanay. Sa napaka ano po buti po ninyo ma'am. Sana po marami pa pong katulad ninyo na magbigay po ng tulong kay nanay. Okay po. Yun po. Sana po ay magtulungan tayo. Ito din po mga kapwa ko, si ate po ay may mungkahi po siya. Kasi po naawa po siya mga kapwa ko kay nanay. Kasi nakatira lang po ito sa gilid ng tinampo mga kapwa ko. Ngayon po, si nanay wala pong matirhan dahil po sa awa po ni ate. Si ate po ay nag-alok po ng lugar na pwede pagtayuan ni nanay. Yung pong kanyang luti po ang inalok ni ate pansamantala para po matutuluyan ni nanay. Ito po si nanay po mga kapwa ko. Siya po ang gustong bigyan ng matitirikan na lupa po ni ate. Ngayon po magtutulungan po kami dalawa ni ate po mga kapwa ko para po si nanay mapatayuan po namin ng munting kubo po. Napakabait po ng ating pong kababayan. Dahil sa po nagtumutulong po sa mga mahihirap din po. Pagpalain ka po ate sa iyong magandang layunin sa ating pong kapwa. Sana po marami pang katulad ninyo ang musbong po dito sa mundo. Maraming salamat po ate. Sige po ate. Salamat po. Yan po mga kapwa ko ang gustong tulungan ni ate. Ngayon po si nanay naman po ay ate pong i-interviewin. Oo. Sige po ma'am, maraming salamat po. Ate, pwede po kitang interviewin. Yan po. Halika na po. Dito po tayo na sa ano ninyo. Ito po mga kapwa ko ang munting tinitirhan ni nanay. Yan po. Dito po siya nakatira sa Pakansing Luning ito mga kapwa ko. Yan po. At ngayon po, may isa nga po citizen na tumulong sa atin at kay nanay. Ngayon po ay ngayon si nanay naman po ang ating i-interviewin po mga kapwa ko. Yan po mga kapwa ko ang munting tirahan ni nanay, ginagawa po niyang tulugan. Nasa tabi po ng kalsada. Nay, dito po tayo, nay, upo po tayo. Interviewin po kita, nay, yan na po. Yan. Punta pa ako dyan, nay, ha? Wait, ha? Yan po mga kapwa ko. Si nanay po ay interviewin po natin. At para po makausap po natin ng maayos kung ano na po yung nangyayari sa kanya. Ito po mga kapwa ko, si nanay atin pong i-interviewin mga kapwa ko. Nay, kumusta naman po? Medyo mahirap po. Oh. Taga saan po kayo tabi, nay? Taga ano po ako, taga Maynila po, palipat-lipat lang kami. At taga Manila ho kayo? Wala ho akong pang-upa. Kaya palipat-lipat. Palipat-lipat? Oo. Ba't ho kayo napadpa dito sa bayan ng Dait? Ano pong ano? Pinuntahan ko nga po yung kapatid ko. Kasi meron din po kami pinag-ahente. Ewan ko kung ano na nangyari. Wala pa akong ano, balita. Pero hindi pa rin ho kami nagkikita ng kapatid ko. Yun ho. Hindi pa ho Yun ho, kami hinahanap niyo yung kapatid niyo para po para ho saan? Gusto ko rin hong makita. Magitong makita. Taga saan ho pa, nanay, yung kapatid ninyo na hinahanap ninyo? At taga dito din po sa Alawihaw. Dito yung sa Lawe, kaya lang po hindi niyo makita kung saan po nakatira. Hindi po kayo nagbakasakali po na pumunta sa barangay para po malaman ang pangalan ng pong hinahanap ninyong kapatid. May kausap na po ako. Bali sinabi ko nga sobrang hirap po kasi sa amin kaya dito na lang sana ako. May nagpunta po sa akin kagawad, sinabihan po ako na maghahanap sila ng lugar para pagtatayo ako ng kaunting kubo. Para matayan po ng munting kubo para po sa inyo. Ay napakaganda pong proposal ng ating pong kagawad. Kung yun po ang sinabi sa inyo, nay.
kayo po galing Maynila, pumunta dito sa Dait para hanapin ang kapatid nyo. Kaso lang po hindi nyo po mahanap, kaya po ngayon ay sa lansangan po kayo, nunuluyan dito po. Gumagawa na lang po kayo ng munting tirahan para po dito kayo pansamantalang matulog, magpahinga sa lilim po ng puno. Pansamantala po, meron muna akong mahimpilan. Oo, pansamantala ho. Salamat po, kuya. Ito po mga kapwa ko, may nagbigay po ng munting tulong kay nanay, nagbigay ng munting tinapay po yan. Mga kapwa ko. Pagkabi, binigyan kami ng gagawad ng pagkain, yung mga McDonald's. Yan po mga kapwa ko, may mga dumadaan po natin ng mga Good Samaritan po na nagbibigay po ng munting tulong po para po kay nanay. Yan po mga kapwa ko. Marami din po nagbibigay-bigay sa kanya dito na dumadaan. Yan po mga kapwa ko, at si nanay po ay may nagbibigay ng tulong. Napaka buti po ni kuya at nagbigay po kay nanay ng tulong. Pag nagal si kagawad, bibigyan ka ng pagkain. Ihanapin pamilya mo kung saan ka. Para makuha ka. Sige, salamat. Yan po na mga kapwa ko. Si nanay po kasi ay hinahanap yung kapatid niya. Hindi nga lang po malaman kung saan po nakatira dito sa Barangay Alawihaw. Salamat. Salamat. Nay, tuloy po natin na yung pag-interview ko sa iyo. Nay, yan po, si nanay, marami pong nagbibigay mga kapwa ko ng tulong mula po sa kanya. At siya po ay naparito po sa bayan ng Dait para hanapin po ang kanyang nawawalang kapatid. Para doon po siya manira. Kaso lang po mga kapwa ko, hindi po niya malaman kung saan nakatira dito. Basta ang alam lang daw po niya ay dito lang po sa Alawihaw. Napakalaki po ng Alawihaw mga kapwa ko, kaya hirap pong mahanap. Naglapit na po sa barangay, hindi rin po mahanap yung hinahanap ni nanay na kapatid niya. Nice, asan po yung asawa nyo? Wala na po. Wala ka na pong asawa? Hindi ko na rin po alam kung nasaan na. Matagal na po, mga 7 taon na. Wala na kaming alam kung nasaan. Kung nasaan po siya. Hindi umano, may ano. Hindi umano, sabi ng iba patay na. Ayun pong mga anak nyo, may anak ho ba kayo, Nay? Nagtatrabaho din ho sa malalayong lugar. Tapos hindi na ho kayo binibisita ng mga anak ninyo? Pag minsan ho dumadating din, pero kakaunti lang din ho ang nadadalang pera kasi maliit lang po ang mga sweldo. Nag-aaral po sa nagtatrabaho din. Kaya ang nangyari ho, nagsulong buhay na lang kayo. Napabayaan na rin po kayo ng mga anak ninyo. Dati po, tumatawag ako dun sa tindahan. May tindahan po kami pinag-iiwanan ng sulat kung ano po ang mga mensahe namin. Kung saan na po kami nakakarating. Yun nga po. Tapos nagbibili na lang po. Nagbibili na lang po kayo. Kaya po pag minsan, dumadating din sila ng madaling oras. Siyempre may trabaho din. Tapos naalis din po. Nag-iiwan lang. Matanong ko po, Nay. Alam po ba ng mga anak nyo na narito kayo sa bayan ng Dait? Alam po. Yun na nga po. Ano po, ano po ako sa, yung pangalan nito, sa computer po. Yung cellphone. May cellphone po. Opo, nakisuyo po ako na sabihin na lang doon sa tindahan na ano po, na andito po ako. Nandito kayo ngayon sa bayan ng Dait, tinahanap nyo po yung kapatid ninyo. Kaso nga lang po, Nay, hindi nyo po nakikita yung kapatid nyo, kaya po nagpalaboy-laboy po kayo ngayon at nagtitis po sa dito po sa kalsada, naninirahan. Napakahirap po, Nay, ng sitwasyon ng buhay ninyo, Nay. Oo nga po, sobra po ang hirap. Ngayon po, Nay, ano naman po ang balak ninyo, Nay? At ngayon po hindi nyo natagpuan po yung mga mahal na kapatid, ano pong... Kahit dito na ho muna ako sa Dait, kung pwede, dahil ang hirap din ho ng pwede naman ho kayo dito sa bayan ng Dait, ma'am?
Wala naman po nagsasabi Kaya hindi nga ho. pwede. Hinihiling ko sana kahit ano na lang ako ng kubo, magtayo. Tapos kung ano man po, pwede ko ding ikontribusyon sa kaya ko bilang mabuting mamamayan. Makikipag, ano ako, makikipagtulungan. Ah. Salamat po. Yun po ang munting hiling ninyo, mga na magkaroon kayo ng munting tirahan kahit kubo lang po na matutuluyan pansamantala habang hinahanap nyo po yung kapatid ninyo. Yun po ang gusto nyo mangyari, Nay. Opo. Oo. Ang problema lang po talaga natin ay yung matitiri ka ng munting kubo ninyo kung saan po. Opo. Oo. Nakipag-ano na po kayo sa ating barangay, nakipag-coordinate na po na Meron na pong nakipag-usap sa aking ano po, kagawad po na sinabi ko, tutulong po silang hanap ako ng lugar na malalagyan ng kahit na isang maliit na kubo. meron na po. Meron po. Pero hanggang ngayon, hindi baka wala pa po silang nakahanap. Kaya, nagpapahintay-hintay po. Kanina po, Nay, meron po tayong isang Good Samaritan na nag-alok po ng pwede niyong tirikan ng kubo. Opo. Baka yun po. Kahit pa paano po ay meron matitirikan na po kayo o tayo po ng kubo na para po pagladyan sa inyo ng munting tirahan. Opo. Para po hindi na po kayo napapalaboy-laboy sa lansangan po. At napakahirap po sa panahon ngayon. Lalo po napakainit. Pwede po magkaroon kayong sakit o mahit-stroke kayo Opo. sa sobrang init po. At kayo po ay ulanan, initan sa gitna po ng araw, lalo na po ganito po ang sitwasyon ng inyong tinitirhan. Talaga pong nakakawa mga kapwa ko ang kalagayan po ni Nanay. Ano po tabi na ang pangalan ninyo? Josie po. Si Nanay Josie po, mga kapwa ko. Nakakawa po ang kalagayan po ni Nanay Josie. Siya po ay nakatira lamang po sa gilid ng tinampo. Yan po mga kapwa ko. Napakadelikado po ng kanyang katayuan po na itinayo niya pong munting tulda na masisilungan, matutulugan niya lang po. Ulan at arawan po siya dito mga kapwa ko. At may mga mababait naman po tayong mga Good Samaritan na tumutulong at nagbibigay po kay Nanay kahit papano ng kunting tulong po sa kanya. Yun lang po ang kayang ibigay po ng mga dumadaan na tulong kay Nanay. At hindi po malaman at mahanap po yung kanya pong hinahanap ng kapatid na dito sa Alawihaw. Pinagtanong-tanong na din po namin, talaga pong hirap pong mahanap yung kapatid niya. Kaya po ipinost na lang po ito ng iba nating mga citizen sa Facebook kung sino po nakakakilala kay Nanay. Kaya nga po, narating po natin itong lugar na to, mga kapwa ko, at hinanap natin si Nanay at nalaman po natin ang story po ng kanyang buhay. So, sa lahat po ng mga nakakakilala at nakakakita kay Nanay dito, sana po matulungan ninyo na mahanap po yung kanyang nawawalang kapatid. At si Nanay po ay galing pa po sa malayong lugar. Galing pa po sa Manila at hinahanap po yung kanyang kapatid na hindi niyo po nakikita. Kaya wala po siyang matuluyan. Pansamantala, dito na lang po siya sa gilid ng tinampo nagtirik ng kanyang masisilungan. Yan po. So, Nay, sa pang-araw-araw po, Nay, na ginagawa niyo, ano pong ginagawa po ninyo sa pang-araw-araw? Pwede po ako manahi. Pwede po ako. Marunong po ako manahi. Hindi po, sa ngayon po, Nay, wala po, kundi dito na lang po nakaupo kayo maghapon. Nag-dinis din lang po. Po? Basta dito na lang po muna. Dito, oo. Hintay ko muna yung kausap. Paano po kayo kumakain na? Isang kayo nagluluto, wala rin. Wala po. Oh. Basta nagkakape din po ako. Bumibili lang po ako maintat. Nagbibili na lang po kayo ng kakanin. Hindi kayo makapagluto dahil wala naman pong kayong lutuan. Ano po? Kaya ang ginagawa nyo na lang po, nagkakarin na lang pa kayo kumakain dyan, saka yung mga nagbibigay po sa inyo. Yun na lang po ang inaasahan ninyo na nagbibigay ng munting tulong sa ating mga kababayan
na gustong tumulong po sa inyo na nag-aabot ng munting tulong. Oo. Sa pang-araw-araw po, yun na lang po ang rotation. Ano po, Nay? Habang hindi pa po natatagpuan ang iyong kapatid na hinahanap, nag-iintay na lang po. Yan po. Nag-iintay kung ano magiging result sa paghahanap po sa inyong kapatid na hinahanap niyo po. Oo. Yan po mga kapwa ko ang sitwasyon ng buhay ni nanay. Ito po mga kaibigan ko ang sitwasyon niya. Yan po mga kapwa ko ang sitwasyon ng buhay ni nanay. Dahil po sa kahirapan po sa buhay, si nanay po ay galing pa po yan sa Manila. Sabi po niya at hinahanap po niya yung kanyang kapatid. Kaso lang po, nang dumating siya dito sa bayan ng Dait, hindi po niya matagpuan ang kanyang kapatid. Kaya po, pansamantala po, ay si nanay po ay nag-squatter po dito sa tabing kalsada. Napakadelikado po mga kapwa ko yung ginawa ni nanay na tirahan. Ito po, daanan po ng mga sasakyan. Gilid na gilid po ng kalsada. So may nagmamagandang loob naman po na si nanay ay bibigyan po ng matitirikang bahay na kahit munting kubo po ang hinihiling po ni nanay para po sa kanyang katayuan na mabigyan po si nanay natin ng tirahan po kahit kubo lang po. Maghahanap po tayo ng matitirhan ni nanay na matitirikan. May isa pong dumaan na Good Samaritan po na nag-alok po na pwedeng pansamantalang matitirikan po na bahay kubo ni nanay na hinihiling po niya. So makikipag-coordinate po tayo doon po sa isang kababayan natin na nag-alok po na pagtitirikan sa kanyang bahay ay sa kanyang titira na bahay po mga kapwa ko. Para po si nanay ay maayos naman po ang kanyang kalagayan habang hinahanap po pansamantala niya ang kanyang mahal na kapatid na hinahanap po. Na hindi naman po niya malaman kung nasaan lugar po. Ang sabi po nasa Alawihaw. Napakalaki po ng barangay Alawihaw mga kapwa ko. Hindi na po niya tandaan kung saan lugar. Kaya ang munting hiling lang po ni nanay ay magkaroon po ng matitirhan na maayos at matutulugan po. Hindi po tulad nitong nakikita po niyo mga kapwa ko na ang kanyang tirahan ay napapaikutan lang po ng mga tagpin kulda. Ayan po mga kapwa ko. At kung sino man po ang nais tumulong kay nanay at magbigay po ng munting tulong, dito nyo lang po matatagpuan yan sa Barangay Alawihaw po. Si Nanay Leonor po. Nanay Josie po mga kapwa ko. Yan. Si Nanay Josie po. Isa pong hirap sa buhay. At ngayon po ay napadpad po dito sa bayan ng Dait para natin ang kapatid. Nakakaawa po ang katayuan ni Nanay Josie. Nakatira lang po siya dito. Umaasa na lang po si Nanay Josie sa mga nagbibigay ng munting tulong, sa mga Good Samaritan po natin mga kababayan. At sa lahat po ng mga nagbigay ng munting tulong kay nanay, ay buong puso po kami nagpapasalamat sa inyo sa tulong na pinagkalob nyo kay Nanay Josie. Napakabuti po ng inyong mga puso mga kapwa ko. Sana po marami pang katulad ninyo na magbigay ng tulong kay Nanay Josie at para din po matulungan natin si nanay ay kung sino man po nakakakilala sa kanya pong kapatid na hinahanap. Ano pong pangalan na yun ng kapatid nyo? Eman. Eman? Ano pong apelyido? Paraon po. Paraon? Eman Paraon po ang hinahanap niyang pangalan ng kanyang kapatid mga kapwa ko. Kung sino man po ang nakakakilala kay Sir Eman ay at nakakarinig po ng aming panawagan dito po sa bayan ng Alawihaw, Barangay Alawihaw po pala, bayan ng Dait. Ma'am Eman,
andito po ang iyong kapatid, hinahanap ka po niya, di ka po niya hanap-hanap. Kung nasaan ka man po, kung sakali mapanood po ninyo ang video na to, andito po ang inyong mahal na kapatid na si Ma'am Josie sa Barangay Alawihaw po. Nakatira po siya dito sa tabi lang po ng gasolinahan. Yan po mga kapwa ko. Madali lang po siyang mahanap kasi po nasa tabing kalsada lang po siya. Yan po, Nay. Nay, kumain na po ba kayo? Kumain na po kayo. Nay, ikaw po ibibigyan ko po ng munting tulong, Nay, ha? Pwede niyo po itong ibili ng makakain ninyo. Ano po? Sa pang-araw-araw. Abutan ko po kayo, Nay, ha? Nay, ito po, Nay, oh. Bibigay ko sa inyo, Nay. Maliit lang po ito pero malaking bagay. Ano po, Nay? Itabi nyo po yung pera na ibinibigay po sa inyo ng mga Good Samaritan po natin mga kababayan. Itago nyo po yan para po magamit ninyo sa inyo pong pangangailangan. At baka po makadaan po ako sa inyo dito at dalhan ko po kayo ng makakain kahit biskwit po. Ano po? Kasi wala naman po kayong lutuan. Hindi bigyan ko po kayo ng bigas o ano pa man ay wala kayong mapapagsaingan. So, makikipag-coordinate po ako dun po kay Ma'am na nakausap po natin kanina na nagbibigay po ng matitirikan ninyong ng bahay. At para po mapatayuan ka po kahit kubo. Ano po? Nay. At magdadala pa ako rito ng munting makakain ninyo. Ano? Pangangailangan na, Nay. Sige po, Nay, manawagan po kayo sa inyong kapatid. Kuya, kung nasaan lang kayo dito sa bandang Alawihaw, makikituloy na muna ako sa inyo. Nandito rin ako sa Alawihaw. Bali, 4 na beses ko na nga kayo pinuntahan, hindi ko kayo makahanap. Kaya, dito na muna ako inabot na ako dito sa may gasolinahan. Dito na lang ako nakiuwi muna. Dahil, nahirap naman kung magpabalik-balik, sobrang layo at ang pagod na. Kaya, naisip ko, kahit pa paano, baka dito na lang din ako muna manirapan sa dahil. Kasi nga, mahirap kahit na pumunta kung saan, ang hirap na. Yun na po. Yan po mga kapwa ko. Kuya, kung naririnig po ang panawagan ng inyong mahal na kapatid ay punta nyo po dito sa Barangay Alawihaw po, tabi ng kalsada. Ganun pa man, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers, sa lahat po ng mga nanonood, at sa mga tao pa, sa mga kaibigan po natin na nakakilala kay nanay. Kung hindi naman po nakakilala sa kanya ay maaari niyo po siyang puntahan at bigyan po ng munting tulong, mga kapwa ko. At para po kahit pa paano ay makapagparaos po kay nanay ng sa pangaraw-araw na pangangailangan. Yun lang po at maraming salamat po. At ang munting hiling lang po ng inyong abang lingkod na si Kuya Richard ay sana naman po pakisuporta naman po ninyo ang aking programang Kapwa ko Liga po, handog mula sa puso. Paki-like and subscribe naman po ninyo at paki-share na rin po ninyo ang video na to para po kumalat at may makakilala po kay nanay na isa po nating kababayan na naghahanap po sa kanyang nawawalang kapatid. Yan po mga kapwa ko, ang munting hiling lang po ng inyong abang lingkod na si Kuya Richard. Please like and share naman po ninyo para po marami pa po tayong matulungan na katulad po nila nanay na nangangailangan po ng munting tulong. Yun lang po at maraming salamat po. Diyos babalos po sa Indo Kabus. Maray na hapon po muli sa Indo. Yun lang po.